Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday online Bible study. At ito po yung likod, Pastor Jude Cortez from San Pablo City, Laguna. Salamat po sa ating po mga laging nakakasama dito sa ating Tuesday and Friday Bible study. Ano po? At praise God, study. So, paki-invite po ang ating mga friends, no? At kung may mga kakilala kayong mga pastor, please don't forget to share this video. So, purihin ang Panginoon. Salamat po. So, let's start na po sa ating Bible study. Ano po? So, praise God. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, marami po salamat sa iyo pong biyaya sa amin sa gabing ito na ikaw po ang kasama namin sa araw-araw. And we ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Thank you. We thank the Holy Spirit, our teacher, once again tonight, ang banal na Espiritu. At Lord, yung po mga may sakit karamdaman pinagagaling mo sa gabing ito, some will receive instantaneous healing and some will receive gradual healing. Pinakamaliga, all are healed in the name of the Lord Jesus Christ. By His wounds, we are all healed. Salamat po, Panginoon. Lord, sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, at sa iyo po ang kapunang Panginoong Jesus. Amen and amen, amen. So marami po salamat sa ating kaibigan, kay Pastor Luis Boy Baldomaro, na siya pong writer, composer, and siya po nag-perform itong awit na Ikaw ang Aking Buhay, one of our favorite songs. At nawa, mag-isa langit, awitin natin yan. So yan po ang ating ating panawagan, nananawagan, pag narinig niya, start na tayo. Ayaw mamatay yung aking gadget. Gusto pa kumanta ni Pastor Boy. Thank you, Pastor Luis Baldomaro. Great man of God, great composer, maganda, anointed songs. So, purihin ang Panginoon at nawa po tayo ay nasa mabuting kalagayan at lahat ng pagsubok sa ating buhay, we will overcome them all sapagkat tayo po ay destined to win every battles of life. At ang tawag sa atin sa Bible, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mapagtagumpay. Yung nagtagumpay, mapalad na. Tayo, higit pa sa mapagtagumpay. Doble-doble. So, ito po ating pagsasagabi ito, mahalaga po ito. Ito po ay about faith. Subject or topic natin is faith. Ang faith, guys, sinabi ko na sa Hebrews chapter 6, yan ay isa sa mga fundamental doctrine ng mga apostles noong unang panahon. Pero bihira talaga, nagpo-focus talaga yung halukayin, yung lalim ng basic teaching sa ito. Kahit basic ito, pag hinalukay mo, malalim. So, this is one of the apostles' doctrine ng unang panahon. At ang isang kasama nito ng mga tinuturo ng mga alagad noong unang panahon ay repentance. Faith and repentance from dead works, at resurrection of the dead, at yung laying on of hands. Okay, nasa Bible school pa na curious ako sa subject na ito. Uy, ano kaya ito? Apostles' doctrine. Yung pala, ito pala yung lagi ko nababasa sa Hebrews chapter 6. At isa dito ay faith. Okay. So, pinag-aaralan po natin ang paksa na pananampalataya sa malalim na paraan. So, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay tinatanggap natin sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi one time hearing the word, kundi doble. By hearing and hearing, kung
hindi lang lilimitahan ni Paul yung kanyang sulat ang gagawin niya, ako'y nabiniwala, ay sasabihin niya, faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing by the word of God. So, praise God. Kaya ni Junjun. So, that is Romans chapter 10 verse 17. Ang pananampalataya po, hindi yan nanggagaling sa secular, sa napapakinggan natin ng mga secular na usapan, hindi yan makukuha sa mga secular na babasahin, magazine, books, hindi yan makukuha sa pamagitan ng isang taong magaling mag-expound ng kanyang speech, pero hindi naman related sa sa Word of God, hindi makapagbibigay ng pananampalataya because only the Word of God can bring us the genuine faith of God's kingdom. Ang faith po natin galing sa Diyos, galing sa Panginoon. At ang may-ari ng ating pananampalataya, ang Panginoon. Sa Kanya po galing yan. Hindi yan basta kinilate ng Diyos na uusbong sa ating puso. Hindi. Galing po yan sa Panginoon. At wala pang pasimula, ayan ay nasa Panginoon na. In fact, everything that was created, according to the book of Genesis, everything was created by the Word of God. Pagbabasahin nyo Genesis chapter 1, chapter ng creation, lagi sinasabi ng Panginoon, and God said, and God said, let there be light, and there was light. Let there be animals, and there, dumami ang mga animals. Let there be trees, dumami ang trees, nagkaroon ng mga trees. Let there be world, let there be, lahat ng sabihin ng Diyos, nangyayari. Yan po ay demonstration ng kapangyarihan ng Diyos at sabi nga sa Hebrews chapter 3 verse 1 at saka chapter 11 verse 3 na everything, even the whole universe, the whole world, everything was created by the power of His Word. Nalikha sa kapangyarihan ng Kanyang salita. So kapag ang Diyos ay nagsalita, meron pong power. Merong creative power. Ganyan po ang Diyos. Isa yan sa kalikasan ng Diyos na anumang gusto niya na mangyari, yun ang kanyang pinaniniwalaang mangyayari. Kahit hindi pa nangyayari, naniniwala ng Diyos na mangyayari at tapos na. Yes, sa Diyos ay tapos na. Babalikan po natin yan, yung Romans 4:17. God calls those things which are not as though they were. Nandun po yan sa Romans chapter 4 verse 17. Na matapos na tukuyin at ipaliwanag sa Romans chapter 4, yung pananampalataya ni Abraham, then sinabi doon sa Romans chapter 4 verse 17 na ang Diyos, God, who calls those things which are not as though they were. Ano ibig sabihin? Ang kalikasan ng pananampalataya ng Diyos, siya ay tumatawag ng gusto niyang mangyari. Siya ay tumatawag. Yung gusto niyang mangyari, tinatawag niya. Tinatawag niya. At anumang tawagin niya, ay kinoconsider ng Diyos, ipinagpapalagay ng Diyos na tapos na, naganap na. Ganun po ang attitude of faith of our God. Pag tinawag niya ang isang bagay, hindi pa nangyayari, kinoconsider na ng Diyos na nangyari na, tapos na. At tinakda ng Diyos na time that it will exist, and that it will manifest, that it will materialize, saka ito magmamaterialize sa itinakda ng Diyos. Pero hindi pa nagmamaterialize, kinukonsider na ng Diyos na waring
nandyan na, waring tapos na. Yun po ibig sabihin ng Romans chapter 4, verse 17. God who calls those things which are not, ibig sabihin, which does not exist. Tinatawag ng Diyos yung mga bagay na hindi pa nag-e-exist, hindi pa nalilika, na waring tapos na. Hindi pa nagmamaterialize, ay pinaniniwalaan at kinukonsider ng Diyos na tapos na, it is done. No? And then, saka magmamaterialize ito. Yan po ang example ng pananampalataya ng Diyos, the power of faith that God used. Teka muna, Pastor, akala ko pananampalataya ay pagtitiwala sa nakatataas sa atin. Walang iba kundi ang ating Diyos. Totoo po yun. Yun ang basic na definition ng ating pananampalataya. Sa simpleng definition, pagtitiwala, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na nakakataas sa atin. Ngayon, ang tanong, sino namang nakakataas sa Diyos para siya ay manampalataya? Tayo, ang focus of our faith is God and the Lord Jesus Christ. Ngayon, ang Diyos, kung ang Diyos ay nananampalataya and using His faith, sino namang pinananampalataya ng Diyos? Sino pa ba tataas sa Diyos? Ang Diyos naniniwala sa kanyang sarili. Naniniwala, nananampalataya ang Diyos sa kanyang sarili na everything He desire, everything na gusto niya mangyari, it will come to pass. Because He is God who is sovereign. He is God na Almighty God. Okay, at hindi natin pwedeng gayahin o maging kahawig tayo ng Diyos na manlilikha ng universe because we are not God. Only God can create the universe at siya nga lumikha niya. Pero sa Romans chapter 4 verse 17, meron tayong matutunan doon na meron palang itinuturo ang Diyos sa Bible na patungkol, related, connected doon sa Romans 4:17. No? At yan yung pananampalataya ng Diyos na ibinabahagi ng Diyos sa atin. Kailan natin natatanggap ang pananampalataya ng Diyos? Kailan? Ayon sa Romans 10:17, kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos at sinampalatayan natin sa ating puso, ang ating Panginoon ay dadalhin ang kanyang pananampalataya at itatanim sa ating puso. At gaya sinabi ko last week, ang carrier or container of God's faith na pinapadala ng Diyos sa ating puso ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. The Word of God, which is also called the Word of Faith. Yes, yan sabi sa Romans chapter 10. Tinawag ang salita ng Diyos na the Word of Faith. Bakit tinatawag ang salita ng Diyos na the Word of Faith? Sapagkat ang salita ng Diyos ang container or carrier o tagapagdala ng pananampalataya ng Diyos sa ating puso. Okay. Once na napakinggan natin ang salita ng Diyos at sinampalatayan natin, immediately, the faith of God na nakasakay doon sa Word of God will be injected into our heart. Yes. Kaya, napakaganda na marami kang napakinggang salita ng Diyos. No? Napakaganda na marami kang naintindihang salita ng Diyos. Napakaganda na marami kang sinampalatayan salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, together with the faith of God, will enter into your heart. It will be planted into your heart. At kapag sinabi ang pananampalataya, tinanim sa puso, meaning, ano nature ng isang tinatanim at ano itinatanim? Seed. Binhi. Ano nature ng seed? Ang seed, pag inalagaan mo sa lupa, ito ay uusbong, lalaki, at magiging malaki, matangkad at malago at magiging isang malaking punong kahoy in due time. No, hindi bigla.
So, gradually, lumalaki yan. At lumalaki lang ang seed kapag napatanim sa puso ng tao. Ay, nagiging nagbubunga at lumalaki lang ang seed, ang binhi. Alimbawa, binhi ng pakwan, binhi ng watermelon, melon, binhi ng mangga, binhi ng grapes, binhi, anumang seed, kapag yan ay basta nakapatong sa mesa, hindi lalaki. Kailangan ang seed ay itanim sa lupa. It must be planted or sowed into the ground. Sapagkat ang seed ay nilikha para sa lupa at ang lupa nilikha para sa seed. Sila yung magka-partner, mag-best friend. Kung walang lupa, walang pagtataniman ng seed. At kung wala naman seed, walang magbubunga sa lupa. Sa lupa, itinatanim ang seed para lumago, lumaki at magbunga. Ganon din naman ang pagkakalikha ng Diyos. The nature of the Word of God is to sow it into our heart. Sapagkat ang kapartner ng salita ng Diyos ay ating puso. At ang ating puso ay kagaya ng lupa. No? At ang salita ng Diyos ay gaya ng binhi. At nandun po yan sa Mark chapter 4, yung 4 kinds of soil, no? Na merong seed na napatanim sa merong seed na nalaglag sa karsada, no? Nung nalaglag sa karsada, nakita ng ibon, immediately kinuha yung seed, nanakaw yung seed, hindi tumubo. Yung isang uri naman ng ground ay yung matinik, no? Na maraming dawag, na ang seed dahil sa nasasakluban ng mga dawag, hindi masikatan ng araw, hindi madiligan ng ulan. Ano nangyari? Naluluoy hanggang matuyo, no? Merong salitang Diyos na napapatanim sa ganyang klaseng puso. Maraming sumisikil sa kanyang pagbuhay pananampalataya, no? Maraming problema, maraming persecution, no? Maraming humahadlang sa pananampalataya at bandang huli, nawawalan na siya ng gana na manampalataya at nadadala siya at siya ay hindi na nakakapanampalataya sa Panginoon, nawalan ng gana. Meron namang seed na napatanim sa bato, hindi nagkaugat kasi bato, matigas. So lumaki lang sandali, nung masikatan ng araw, natuyo, walang silbi. Meron ganyang puso, uri puso ng tao na pagka nataniman ng salita ng Diyos, ay hindi masyado inilalagaan ang salita ng Diyos, napadaig sa mga bagay na nasa sanlibutan, no? At sa mga problema din, mababaw pagkakatanim ng salita ng Diyos, possible, hindi niya masyado naintindihan, or kakaunti lang yung alam niya sa salita ng Diyos at napakinggan niya, therefore, wala masyadong backup na ibang salita ng Diyos, ito ay natuyo, no? At hindi nasikatan hindi lubos na nasikatan ng biyaya ng liwanag ng Diyos. Okay. At meron naman, ika-4 na klase lupa na puso ng tao na napatanim yung seed, ay naalagaan, naprotektahan, nagbunga ng 100-fold return. No? Nagbunga ng doble-doble, pik-pik, siksik, liglig, nag-uumapaw. Yung salita ng Diyos na napatanim sa puso ng tao, na yung tao ngayon ay minahal niya at iningatan yung salita ng Diyos, pinahalagahan yung salita ng Diyos, bandang huli, siya lumago ng 100-fold sa pananampalataya. So, ganyan po yan. Once you heard the Word of God and you believe the Word of God, immediately, the power of the Word of God, ang kapangyarihan sa salita ng Diyos na nagdadala sa pananampalataya, immediately, i-inject niya yan sa ating puso. And our hearts will be filled with faith. Faith coming from God.
Okay. So yan po yan, ang istorya. Nasa Mark chapter 4. Hindi ko na lang po binuksan, ano, para bigyan ko kayo ng background kung paano nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Romans 10:17, don't forget that verse. Maganda i-memorize. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Okay. Sa salita. The more you hear the word of God, the more faith comes into your heart. Halimbawa, napakinggan mo ay 50% ng salita ng Diyos at 50% na salita ng Diyos ang sinampalatayanan mo, 50% faith will be injected or will be sown into your heart. Ano? 50% faith will be sown into your heart at nandun yan. Pero kung napakinggan mo ay 80% of God's Word, 80% of God's Word na sinampalatayanan mo, tinanggap mo, immediately, faith will come and will be sown into your heart. 80%. Ano yung 100%? Yun ang the best. Kaya maging Jacobites tayo, mga kapatid. Lahat ng salita ng Diyos na totoo, coming from the Word of God, coming from an anointed teacher and preacher of God's Word. Sabi ko, coming from a true anointed preacher and teacher of God's Word. Magiging blessing yung salita na sinasalita niya. Sampalatayan, lahat ng binabahagi na basta ito in line with the Word of God, with the Bible, tanggapin. Pero ingat tayo, hindi lahat ng ating napapakinggan, especially sa YouTube, na mga mangangaral ay totoong mangangaral. Meron po ay kulto. Meron naman ay may daladalang false doctrine. Meron nga akong napakinggan sa TikTok, sabi niya, alam niyo ba, ang isang tao kapag namatay ay wala siyang ulira, blackout, wala siyang memory, wala siyang basta para siya hindi nag-exist. At ang tawag po dyan ay soul sleep. Hindi na ako tutukoy ng church, sekta o denomination at mga ibang churches na kulto. Hindi na ako tutukoy. Pero ganun pong teaching sa ikwan bahagi ng cult teaching So hindi po kayo, wag mo niyong tatanggapin yung teaching. Sapagkat merong verse nga sa Bible sinabing ang kaluluwang tao ay matutulog, pero iba ang tinutukoy noon. Iba ang tinutukoy, out of context sila. Sa totoo lang, si Jesus mismo nagsabi na kapag ang tao ay namatay, ang tao ay may ulira, may conscience, may memory, nakikilala niya, nakakakilala siya. Yung example ni Jesus na namatay si Lazarus at saka yung the poor man, yung the beggar, namatay pareho, halos magkasing namatay. Nakita ni Lazarus na nasa impyerno siya, nasa hell. Natanawan niya sa elevated na place called paradise. Nandun si Abraham at yung mga banal ng Old Testament. At ang nakita niya doon, yung pulubi na laging nasa pintuan ng bahay niya, nasa paanan niya, ewan ko kung kanyang tinutulungan yun o ano. Nandoon. Possible, hindi niya tinutulungan, hindi niya nililimusan. Nung namatay, nakita niya, nasa paradise. Siya naman, nasa impyerno. So, ibig sabihin, nakilala ng rich man, yung si Lazarus, the beggar, at nararamdaman niya yung hirap, init ng apoy sa hell. Meron siyang senses, buhay ang senses niya, may memory siya, may conscience siya, meron siyang marunong sa mga tuwirang, na-identify niya ang tao na dati kilala niya. Ibig sabihin may memory. So, nasaan doon ang soul sleep? Huwag niyong kukontrahin yun. Si Jesus mismo nagsabi, Sabi nung iba, that's only a parable. At ang parable ay hindi literal. Sino may sabing parable? That's not a parable. Sa hermeneutics, merong rules
na para ma-identify mo ang parables o hindi parables sa kwento ni Jesus. Pag si Jesus nagkwento ng parables, walang pangalan. Hindi ini-identify yung tao, walang binabanggit kung sino ang tao, no? Walang binabanggit kung anong pangalan ng tao, no? Basta kinukwento niya. Pero kapag ito ay may pangalan, may personal na pangalan, may tinutukoy si Jesus, kagaya nun, the rich man and Lazarus, may pinangalanan siya Lazarus. There was a rich man, no, and there was a beggar named Lazarus. Pinangalanan niya. Yan ang rule sa hermeneutics. Pagka hindi parable, may pinapangalanan. See? Kaya hindi parable yung kinuwento ni Jesus na dalawang tao, yung isa napunta sa hell, yung isa sa pari. Hindi yung symbolical o figurative word or symbolic meaning, yan ay literal na nangyari sa kasaysayan ng dalawang tao, si Lazarus at yung mama na mayaman. Okay? Kaya meron sense. Kaya nung napakinggan ko sa TikTok, ako ang dami mako-confuse na mga tao, dami pa naman nanonood sa TikTok. At time will come, mag-preach rin tayo sa TikTok, yung mga short message, short messages, okay? So, marami ma-inform. Kagaya nun, yung makakapakinig dun, yun ang magiging paniniwala nila. Marami pa sa TikTok, YouTube, ng mga false teachings ang kalit dyan. Kaya, pipiliin nyo yung pakikinggan nyo, at maging ako, pag dito, ako may nangangaral, pero wala akong maipakita na supporting scriptures, huwag nyo tatanggapin. Okay? Alright. So, ang title po nito, ulitin ko ay The Laws of Faith or The Principle of Faith. Why? Kasi ang tinatawag na laws of faith ay those principles of faith na nasa Bible. No? Yun po ang laws of faith or the principles of faith. Yung mga batas ng Diyos sa Bible. No? Yung not necessarily hindi ko tinutukoy yung commandments ng Diyos sa Old Testament. Hindi po yun ang tinutukoy kong law. That is the law of Moses. Itong siyasabi ko sa inyo, the laws of faith, ito yung principle of faith. What is faith? And what is the principle of faith? Ang definition sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Tingnan nga po natin sa dito po sa Hebrews 11:1 sa NASB. Now faith is the certainty of things hoped for, a proof of things not seen. Ang pananampalataya daw ang katiyakan, ng mga bagay na inaasahan mo mangyari. Ito ay katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, yun po ang faith. Ibig sabihin, ang pananampalataya, paniniwala sa bagay na hindi mo pa nakikita. Like our faith, ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi na po natin inabot si Jesus, pero tayo ay sumasampalataya. Hindi natin nakita ang Diyos Ama, pero tayo sumasampalataya. That is faith. Ang pananampalataya, ang biblical, real Bible faith ay based on the promises of God, based on what God has said in the Bible. That is faith. Yun lang ang pagbabatayan ng pananampalataya mo, yung sinabi ng Diyos. At nandun ang kapangyarihan nasa salita ng Diyos. Yan ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Sa salita ng Diyos. So, ang ating pong pananampalataya ay batay sa salita o sa pangako ng Diyos. Hindi sa pangako ng tao, hindi sa mga sinabi ng
magagaling na mga philosophers, no? Hindi sa pamamagitan ng mga salita ng mga magaganda at mga gwapong celebrities, no? Hindi po doon manggagaling ang pananampalataya natin. Ang pananampalataya natin manggagaling sa salita ng Diyos. Wala nang iba. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya by just praying, asking God to give us faith. Hindi po doon nanggagaling ang pananampalataya. Hindi makukuha sa prayer. Bakit? Sapagkat meron ng source na inilagay ang Diyos kung saan manggagaling ang pananampalataya. Hindi sa pamagitan ng prayer, no? Kundi sa pamagitan daw ng salita ng Diyos na ipinrovide, binigay sa atin ng Diyos para umusbong, tumanim ang pananampalataya sa ating puso. And that faith comes from the Word of God by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing by the Word of God. Okay? So, sa Word of God, galing ang ating faith. Paano dinideliver ng Diyos ang faith sa ating puso? By using His Word. Papadala niyang kanyang salita, the carrier container of God's faith, at ipapasok sa puso natin. Pag pinapasok natin ang salita ng Diyos at sinampalatayanan, tinanggap natin sa ating puso, pumapasok din ang pananampalataya. And the more Word of God we have, the more faith will come into our hearts. Okay? Okay, now, ito po ay part 2 nung part 1 natin, the laws of faith. Yung laws na sinasabi, no, ang in-example ko, yung law of gravity, no, na what comes up will come down, ano? Anumang ibato mo, dalhin mo sa itaas, ay babagsak. Ano? That is a law of gravity. Kaya tinawag law of gravity, kahit Monday, kahit Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 7 days a week, from morning to evening, at sa lahat ng panahon, consistent yon. Hindi nagbabago. Hindi pwedeng Monday, inihagis ko ito. Oops! Bumagsak. Tuesday, inihagis ko. Ay nakalutang. Bakit? Ba't nakalutang to? Hindi mo ba alam Tuesday ngayon? Ay, Tuesday nga pala, kaya pala hindi nabagsak. Pag Wednesday, inihagis ulit. Ay, bumagsak ulit. Pag Thursday, inihagis ko. Ay, hindi bumagsak. At lumulutang-lutang na. Ba't hindi bumabagsak? Ay, Thursday nga pala ngayon. Yung iba-iba ba? Iba-iba, no? And that is, hindi yan pwedeng tawaging law, batas. No? Ang batas, consistent, hindi nagbabago. Pag sinabi na, mula ngayon, no? Sa street na ito, bawal nang dumaan ang mga pangit. No? Dahil pag may dumaan na pangit, huhulihin. From Monday to Sunday, from Monday to Sunday, walang pangit ang dadaan sa karsadang ito dahil huhulihin. Dumaan ang Monday, nang huli nga, may dumaan pangit. Dumaan ang Tuesday, nang huli ulit. Dumaan ang Wednesday, dumaan yung pangit. Ba hindi hinuli? Nakatambay lang yung mga pulis. Tinatamad hulihin. Dumaan ang Thursday, ay sinipag, nang huli na naman na may dumaan pangit. Friday, may dumaan, hindi hinuli. Hindi consistent, hindi yung batas. At pagka gano'n, hindi pwedeng tawagin batas. Dahil unang nagbabiolate o sumusuway sa batas, ay yung authorities na pinagkakatiwalaan ng batas, yung mga pulis, no? Pero kung pamula Monday hanggang Sunday, pag may dumaan pangit, talagang hinuhuli, arestado. Bakit nyo uhulihin? Kasi, yan ay patakaran na sa street na ito, walang dadaang pangit. No? Gwapo ako, hindi ako pangit, ako dito dumaan, hindi, pangit ka, sa tingin, arestado ka. So, ibig sabihin ng batas, consistent, hindi nagbabago. At lahat ng pumasok sa batas na yan,
ay affected ng batas na yan, no? Halimbawa, sinunod mo yung batas, no? Mabuting mamamayan ka, pumasok ka sa batas, no? Pag sinaway mo yung batas, hindi ka mabuting mamamayan. At pag nahuli ka doon sa pagsuway mo sa batas, arestado ka. May punishment. Walang blessing, kundi punishment. Okay. Ganyan sa principle of faith or sa batas ng faith. Kapag pinractice mo ang principle of faith, maging sino ka man, anumang oras, anumang araw, ito ay tiyak mangyayari, magaganap sa buhay mo. Maging sino ka man, bata, matanda, babae, lalaki, anong age mo, senior or junior. Pag pinractice mo yung principle of faith, ma-experience mo ang katotohanan na ito. Kapag in-apply mo ito sa buhay mo, ma-experience mo yung katotohanan nitong laws of faith, itong principle of faith. Now, punta na tayo dito sa Romans 10, verse 9, okay? Sabi dito, sa verse 8 muna tayo. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. Anong sinasabi daw? Ang salita ng Diyos ay malapit sa iyong bibig, malapit sa iyong puso. The word is near you, in your heart, in your mouth, and in your heart. Ano ang salita ng Diyos? Malapit sa iyo. Nandyan niya sa bibig mo. Nandyan niya sa puso mo. Yun ang ibig sabihin. Ano po? That if you confess, so dalawa yung tinukoy, mouth and heart. Dalawa, tatandaan niyo po yan na isa sa principle of faith is by using your heart and using your mouth. No? Okay. Tuloy natin, verse 9. That if you confess with your mouth Jesus as Lord, ano sabi? Kapag ipinahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, confess, declare it with your mouth that Jesus is Lord. Kapag pinahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Abay, para maligtas ka, dalawang kailangan. Manampalataya ka sa iyong puso. Anong klase pananampalataya? Pananampalataya na naniniwala ka na si Jesus ay nabatay at muling nabuhay. No? He paid the price of our sins. Kasi muling nabuhay at nagpakita siya sa more than 500 na alagad niya. Totoong nabuhay siya. Kapag ikay sumampalataya mula sa iyong puso na si Jesus ay namatay, bilang tao siya ay namatay, no? Dalawang tinutukoy dito na nature ni Jesus sa Romans chapter 10 verse 9. Yung pagiging Diyos niya at yung pagiging tao niya. Sa pagiging Diyos, you confess with your mouth that Jesus is Lord. Ano po yung Lord? Sa Greek ay kurios. Pero pag tinranslate ito sa Hebrew, sabi ng mga Bible scholars, mga Hebrew and Greek scholars, ita-translate ito as Yahweh. So, ang ibig sabihin, if you will confess with your mouth that Jesus is Yahweh, kung ipapahid mo sa bibig na si Jesus ay siyang si Yahweh. Who is Yahweh? The God of the Old Testament. Si Yahweh po, yung nakakausap nila Moses, ang mga prophets, Yahweh yun. And that Yahweh was the Lord Jesus Christ. Yes, siya yun. Kita nyo, sabi ni Moses, tanong ni Moses sa Panginoon, Exodus chapter 3, verse 14. Lord, ano sasabihin ko sa mga kababayan ko sa Hebrew people? Sino yung nagsugo sa akin? Ang sagot ng Panginoon, tell them that I am
sent you. I am has sent you. Sabi mo sa kanila, isinugo ka ni I am. Sino yung I am? Yahweh. At sa John chapter 8, verse 58, nung nakipag-argumento yung mga Jews na hindi sumasampalta kay Jesus, nakikipagtalo sa kanya, at lagi pinagmamalaki ng mga Diyos, kami sa aming amang si Abraham at kami anak ni Abraham. No? Ikaw ba'y higit pa sa aming amang si Abraham? At ang sagot ni Jesus, hindi niyo ba alam na before Abraham was born, I am. Hindi niyo ba alam na bago pa ipanganak si Abraham, nauna na ako, nandoon na ako. Kaya sabi ng mga ng mga alagad, ng mga taga-kontra ni Jesus, paano mo sasabihin bago pa ipanganak si Abraham, nandoon ka na? Anong panahon yun? Wala ka pang 50 years old Kung ating i-export ang point ng mga Diyos, ay abang mo naman kaya sabi mo, nauna ka pa kay Abraham, ano ka? No? At ang sagot ni Jesus din, alam niyo ba na nakita ni Abraham ang aking kaarawan. At siya'y nagalak na makita niya ang aking kaarawan. Nagpangita at that time, sa Old Testament, nagpangita si Jesus at si Abraham. At nagalak si Abraham. No? Sinabi ni Jesus. So therefore, Jesus is already active in the Old Testament. Active na siya doon at siya'y nagpapakita, nakikipag-usap, nakikisalamuha sa mga tao, sa Israel, sa Hebrew people, no? Nagpatayo sa 12 tribes, nakapaligid sa pinakagitna, nagtayo din siya ng malaking tent. Nakikisali siya sa mga tao, nakikisalamuha sa mga tao, sapagkat mahal na mahal niya ang tao. Gusto niya na nakasama ang mga tao na kanyang creation. No? Kaya si Jesus as Yahweh, nandun na siya sa Old Testament. Kaya yung sinabi dito, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Lord, siya ay Panginoon, meaning, kung ipapahayag mo na si Jesus, si Yahweh, kung ipapahayag mo at naniniwala ka na si Jesus ay Diyos, yun ang punto po doon. Siya ay si Yahweh sa Old Testament. At siya rin yung Yahweh ngayon. Maliligtas ka. Lahat ay pwede magsabi, ako'y naniniwala kay Jesus. Pero anong klase paniniwala yan? Kagaya ng mga INC at Jehovah's Witnesses at mga iba pang sekta na nagtuturo na hindi daw Diyos si Kristo. So anong kaligtasan? Meron ba silang kaligtasan? Ang Bible ang magsasalita. May kondisyon ang kaligtasan. Ang sa kondisyon ay, if you will confess with your mouth that Jesus is Yahweh, Jesus is God, Jesus is Lord, kung siya ay Diyos, then you will be saved. So paano yung hindi naniniwala na Diyos si Jesus? Hindi maliligtas. Yung mga nagsasabing tao lang si Jesus, hindi Diyos, there is no salvation sa kanilang pananampalataya. So itong half ng verse 9 ng Romans chapter 10 ay tumutukoy sa pagiging Diyos ni Jesus. Yung susunod na half, tumutukoy sa pagiging tao niya. Sapagat si Jesus ay truly 100% God and 100% man. Okay? Ano yung susunod? And believe in your heart that God raised him from the dead. No? God raised him from the dead. You will be saved. Kung sasampaltayan mo sa puso mo na si Jesus ay nabuhay na maguli, ikay maliligtas. Anong point dito? Si Jesus ay tao na namatay, pero muling nabuhay para maligtas tayo.
magkaroon tayo ng buhay na kagaya ng buhay na kinabuhay niya. That is eternal life. Siya ang kauna-unahang binuhay ng Diyos, no, na siya ang tawag dito, representasyon, o siya ang tawag nasa dulan dila ko, representative ng all mankind, no? Si Jesus ang representative at siya rin ang pattern natin. Siya ang pattern natin. Lahat na tinanggap ni Jesus siya na buhay na muli ay ipinamamana sa atin. Okay? Lahat ng pamana sa kanya ng Ama as man, as a human being, pinapasa sa atin Jesus. Minana rin natin. Minana ni Jesus ang kingdom of God. So, therefore, pinamana rin sa atin. Inheritance din natin ang kingdom of God. Yan dahil lang, bakit si Jesus ay isang dahil but change, became a man. Di ba? Lagi ko po tinutukoy yan, why he became a man? Number 1, to pay the price of our sins. Number 2, to destroy the devil and to destroy the works of the devil. Number 3 is so that we might inherit the inheritance of Jesus. Para manahin natin lahat ng yaman na minana ni Jesus sa pagiging tao niya. Pinamanahan siya ng Ama sa pagiging tao. Pero sa pagiging Diyos, siya ang Diyos, Panginoon, ang Creator. Okay? Sa pagiging Diyos, sa pagiging tao naman, siya ang ating big brother. The firstborn of many brethren. Maliwanag po ba? So, that two nature of Christ, God and man. At sa verse 9, dalawang tinutukoy dyan. Jesus is God, Yahweh, and Jesus is a man. He was, God raised him from the dead. Sa pagiging tao. See? Nire-represent niya ang Diyos, nire-represent niya ang tao. And because of Jesus, God and man will be together sa buong eternity. Hindi na tayo mapapahiwalay sa Diyos because Jesus is forever God and man. Christ Jesus. Yes, forever yan. Para hindi na tayo maalis sa Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. So, makikita nyo, ang principle of faith, laging dalawa. Believe with your heart, confess with your mouth. Okay? Now, tingnan natin ang 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Sabi dito, but having the same spirit of faith, na tayo naman ay nagkaroon din ng kagaya ng espiritu ng pananampalataya, according to what is written, I believe, therefore I spoke, confess. We also believe, therefore we also speak. Okay? Dahil may tinutukoy dito, principle of faith po ito. Kaya nga, ako'y nanampalataya at aking sinalita. Inulit. At gayon din kami nagsisampalataya. At kaya naman, kami ay nagpapahayag. See? So, one of the principle of faith is to believe with your heart and confess with your mouth. Pero ano ang itinuturo ngayon sa mga churches? Isa lang. Just believe with your heart and you will be saved. Kung meron kang gusto hilingin sa Panginoon, believe with your heart, then tumahimik ka na lang. No, that's not Bible. Sa Bible, believe it with your heart. Pag may hiningi ka sa Panginoon, believe it with your heart, then confess it to God through prayer. Pwede mo sabihin, Lord, kailangan po namin itong ganitong bagay, dalangin po namin, bigyan mo po kami ng pambili sa bagay nito, kailangan namin sa aming pamilya ito, at kami po ay walang masyadong pera, but we believe that you will provide all our needs. Salamat po, we believe na tinanggap namin. Salamat po, aming dinideclare, kino-confess, kaya mabuting Diyos na ibinigay mo na sa amin ang bagay nito. Kino-confess mo yung pananampalataya mo. Or, kahit hindi sa prayer, but by just
believing and confessing it every day. Lord, salamat po. Kahapon na nalangin ako, I believe, tinanggap ko na. Salamat po, tinanggap ko na ang bagay nito. I confess it with my mouth because I believe it with my heart. See? Dapat yan ituturo natin sa church. Ang principle of faith, laging dalawa. Believe with your heart and confess with your mouth. Hindi tama yung puro believing at tatahimik ka na lang. No, what you believe, confess it, declare it. Yes. Yan dito pangita sa 2 Corinthians 4:13, ang principle of faith. Believe and speak. Believe and speak. Okay? Ngayon, tingnan natin to. Sa Job chapter 22 verse 28, no? Hindi ko na bubuksan. Memorize ko na ng verse. You shall declare a thing and it will be yours, or it will come to pass. It will happen. It will materialize. You shall declare a thing, magdideklara ka, you will confess, you will declare, you will decree. Alin man sa tatlo, pare-parehan. Confess, declare, decree. Ano di-decree mo? Ano i-declare mo? Yung gusto mong mangyari. Ano yun? Yung iyong pinaniniwalaan, gusto mong mangyari, declare it. Yes, declare it. Sa mga susunod na linggo, makikita nyo, lalabas ang mga proof text natin. Supporting scriptures na sumusuporta, katibayan, na ang principle of faith, one of the principle of faith is to believe with your heart, then confess with your mouth. What you believe, confess it. Naniniwala ka na tinugong ka ng Diyos saan? Doon sa kahilingan mo? Yes. I-declare mo araw-araw, Lord, thank you. Tinanggap ko na itong bagay nito na hinihingi ko sa iyo. Salamat po, Panginoon. Dalhin mo sa worship sa Panginoon with thanksgiving. Thank you, Lord. At makikita mo, one of these days, whether it is for material things or for finances or for healing and for health or for long life, declare it. Halimbawa, sa kalusugan, gusto mong lumusot, declare it every day. Huwag mong paniniwalaan ang sarili mo at maawa ka sa sarili mo na ikaw ay hindi nagagaling, na ikaw ay mamamatay na. Mali na nga yung paniniwala mo. Tapos nakita mo si Kumari, ay Kumari, ito yung diagnosis ng doktor. Mamamatay na raw ako. Sabay iyak, naniwala ka na, ipinamalita mo pa, ikinonfess mo yung negative na ayaw mo na mangyari. Pero, pinaniniwalaan mo mangyayari at ipinapahayag mo pa. So, hindi ka aware, nakakapag-operate ka sa isang batas na 24 hours, 7 days a week, ito ay na-activate, hindi humihinto, hindi mo alam na pumapasok ka sa isang batas ang pananampalataya, whether you know it or not, pag pumasok ka sa batas niya, affected ka. Yes. Kaya kung ano yung pinaniniwalaan mo sa iyong puso, whether it is good or bad, whether it is a blessing or a curse, whether it is good or evil, blessing or curse, both will materialize, both will come to pass, both will manifest. Mangyayari sa buhay mo. Totoo yung diagnosis ng doktor. That's a fact. Facts and report of medical science, totoo yun. Hindi natin dinidina yun. Pero alam niyo ba, yun ay sabi ng tao. Pero alam niyo ba, merong mas mataas sa facts. Facts of life, reality of life, kaya yung basagin ng Diyos. Pwedeng pumasok ang Diyos sa limited na kakayanan ng reality of life or facts of life. Pag sinabing ganito, dead end, that's a fact. Pero alam nyo, may mas mataas sa facts.
Ano yun? Truth. Truth. At ang ipinapangaral sa atin ng Panginoong Hesus, hindi yung facts, kundi yung truth. Truth of God's Word. Dalawang pinakilala ng truth. My word, they are spirit and they are life. No? At sabi ni Jesus, Father, sanctify them by your truth. Pakabanalin mo sila sa iyong katotohanan. Ang aking salita ay katotohanan. So the word of Jesus, the word of God is truth. Sabi ni Jesus, my word, they are spirit and they are life. Hindi yan galing sa tao, yan ay galing sa Diyos. The word of God is spirit. It is anointed, full of power. The word of God is alive, full of life. Kaya sabi sa Hebrews 2, chapter 4, verse 12, for the word of God is alive, powerful, active, sharper than any two-edged sword, na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. At pumapasok sa kasukasuan, sa ating mga buto, to our bones and marrow, gumagapang ang salita ng Diyos sa ating katawan, no? At nagbibigay ng life, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kapangyarihan, nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng mga may sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, because the Word of God is full of God's life, therefore, the Word of God is destructive to any kind of sickness and disease. Takot ang lahat ng sakit karamdaman sa salita ng Diyos. Once you declare the promises of God, once you declare the Word of God, maluluoy ang mga sakit at karamdaman. No? Lahat ang mga demonyo ay masasaktan, ang mga demonyo ay matotorture once you release the power of God's Word. Demon of sickness and disease will be healed. Demons of generational curses, mapuputol. So, yan po kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng ating pananampalataya. Meron na lang isang talata akong bubuksan sa inyo na tumutukoy sa heart, believe, at saka sa mouth, confess. Mark 11, dito po tayo magtatapos. Mark 11:23. Ito po sabi ha. Tingnan nyo, principle of faith talaga to. Anong principle of faith? One of the principle of faith is to believe with your heart, to confess with your mouth. What you believe in your heart and what you confess with your mouth, it will come to pass. Kaya pag sinabi mo, alam mo, parang ako'y mamamatay na. Sabi ko nga, yung kaibigan kong evangelist sa Pastor Abak, lagi pag pupunta once a month, nandito sa amin. Pag pupunta, alam mo, John, pakiramdam ko, 2 years na lang itatagal ko. Malakas na. Bakit mo naman sinabi yan? Ewan ko, parang yun na lang ikatatagal. Sabi ko, Pastor Abak, huwag mo sabihin yan. Bakit? Sapagkat kung ano yung sinasampalataya mo sa puso mo na mangyayari, pag sinabi mo sa bibig, mangyayari. Ganun ba yun? Oo. Oo nga, no? Tapos dating uli siya. Next month, dumating uli siya. Alam mo, pag kumakain kami, sabi mo, alam mo, Jun, tingin ko, pagdating ko 73 years old, kukunin na ako ng Panginoon. Binilang ko, 73. Nung sinasabi niya yun, 2 years before, kinokontest niya. Mamamatay siya. Alam niyo, namatay siya. 73 years old. Nangyari yung sinabi niya na 2 years na lang itatagal niya. See? Kaya, maging sino man tayo, no? Ano man sakit natin, let's confess that by the wounds of Jesus, by the promise of God, by the wounds of Jesus, we are healed. Why? Because the truth of God's Word, dalawa yun ang truth na pinakilala ni Jesus. Number 1 is the Word of God. No? John 17 verse 17. Ang isang truth na pinakilala niya, yung sarili niya. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life.
Jesus and His Word, they are one. Kaya pag minahal mo ang salita ng Diyos, minamahal mo si Jesus. Pag sinusunod mo ang salita ng Diyos, sinusunod mo si Jesus. Pag pinapahayag mo ang salita ng Diyos, pinapahayag mo si Jesus. Pag binabahagi mo ang salita ng Diyos, binabahagi mo sa iba si Jesus. And you will receive your reward. Pag minahal mo ang salita ng Diyos, minamahal mo si Jesus. Why? Because Jesus is the truth. The Word of God is the truth. Jesus and His Word, they are one. Kaya nga, ang salita ni Jesus, hindi niya iko-contradict ang salita ng Diyos. Kapag may bumubulong-bulong sa inyo, kala nyo tinig ng Diyos, ako si Jesus, gawin mo ito. Maamo pa. Tingnan nyo siya sabi, ano siya sabi mo? Ay, kontra sa Biblia. Kontra sa Word of God. You are not Jesus, I rebuke you, devil. Sapagkat ang diablo kumokontra lagi sa salita ng Diyos. Si Jesus, pag siya nagsalita, ang Diyos, pag siya nagsalita, laging in line with the Word of God, in line with the Bible. Hindi siya tataliwas sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. See? Okay, basahin natin. Mark 11:23, our last verse. Truly I say to you, whoever says to this mountain, whoever says, sino man magsabi sa bundok na ito, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, tinukoy ang heart, hindi mag-alilangan sa iyong puso, but believes at nanampalataya ka sa iyong puso. Puso, no? Kanina, mouth. At nanampalataya ka sa iyong puso. No? But believes that those things he says, pangalawang beses binanggit yung saying, says, sa bibig, will be done. Pag sinabi mo na mangyayari, he will have whatever he says. Tatanggapin niya yung kanyang sinabi. Ilang beses binanggit ang says or saying? 3. Ilang beses binanggap ang pananampalataya o manampalataya? 1. 1 kontra 3. Ano nangyayari sa mga churches ngayon? Ang daming itinuturo about believing, but they're not teaching their congregation the power of words. And dito sa Mark 11:23, 3 times binanggit ang saying, words. At 1 time lang ang believe. Ibig sabihin, pag pinaulit-ulit ng Diyos, ganun kahalaga yun. So mga minamahal, this is our first principle of faith. No? Pinaluwag naman natin yung laws of spirit of life in Christ Jesus against or versus law of sin and death. Ano? Last week. At this time, ito ang first principle. The principle of these two things. Believe with your heart and confess with your mouth. Sa salvation, kaya tayo naligtas because we believe that Jesus was raised from the dead and we confess that Jesus is Lord. So, ginamit ang puso sa pananampalataya, ginamit ang bibig sa pagpapahayag na si Jesus Panginoon. Na-born again tayo. Yan ay principle of faith patungkol sa salvation. How about patungkol sa answered prayer? So, ano yung gusto mo mangyari? Confess it to God. Believe with your heart na kapag ito dinala mo sa Panginoon, pinahayag ko ito yung mangyayari. Lord, ang sakit ko, dinadala ko po sa iyo. And I believe that I receive your healing right now. Ang sabi mo sa salita, Exodus 15:26, you are the Lord who heals us. You are my healer. Sinabi mo sa salita sa Isaiah 53 na Jesus took my sicknesses and carried my diseases, and by your wounds, sa iyong mga salita o sa iyong mga sugat, ako'y gumaling. Dinala ni Jesus ang aking mga sakit at karamdaman, at sa kanyang mga sugat, ako ay gumaling. Okay? So, first principle is to believe with your heart and confess with your mouth. Sabi sa
At tingnan ng verse na ito, no? Bilang closing verse natin, Job 22 verse 28, no? You will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. Idideklar mo, ipapahayag mo ang isang bagay at ito ay mai-establish, meaning it will come to pass. At nasa gayon, magliliwanag ta sa iyong daraanan. Your ways will be full, your path or your ways will be full of light. Meaning, God will bless you with this wisdom and with this revelation sapagkat ikay nabubuhay sa principle of faith that to believe with your heart and declare it with your mouth. Maraming po salamat mga minamahal, and at sa Friday, part 3 of this Laws of Faith. Lord, maraming po salamat sa mga kapatid namin, kasama namin hanggang sa gabi-gabi na ito. Nandiyan pa rin sila. Bless them, Lord, with this special blessing. Those who remain in this live stream, bless them with this special blessing. They shall receive special gift from you, Lord. In Jesus' name. Lord, at sa lang po, ipapasa namin ang mga video na ito sa mga kaibigan, sa mga relatives, sa mga mahal namin sa buhay, at sa mga kaibigan namin, sa pastor namin, sa mga pastor na kaibigan namin. Thank you, Lord, for using your people. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, mga kapatid. Be blessed, be sanctified, be holy. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Humayo ka, ipahayag mo sa salitang Diyos. Share this video. God bless you, kapatid. You are blessed and anointed to be a blessing. In Jesus' name, God bless you. Amen. Shalom.